Hindi makakaila sa ating mga Pilipino, na tayo ay likas na masayahin at napakahilig tumawa. At sa lahat ata ng sitwasyon kahit na mahirap pa ito, ay hahanap ang mga Pinoy ng dahilan para lamang sumaya at ngumiti. Bawat kanto, bawat kalye, bawat barkadahan o bawat inuman, ay paniguradong may mga taong mahusay magpatawa, o nagtataglay ng galing at likas sa kanila ang pagiging komedyante. Kaya gayon na lamang na ayon sa ilang mga artikulo, ay tinagurian ang bansang Pilipinas bilang the land of smiles. Ngunit kung usapan ay husay sa pagiging komedyante, ay may isang taong hinahangaan at tinitingala sa larangang ito. Ang mamang ito, ang tinaguriang hari ng komedya. Ang mamang ito lang naman ay isang bukod tanging tao at komedyante, na nagbigay ng saya at ngiti sa iba't ibang henerasyon. At nagdulot ng walang humpay na tawa sa maraming Pilipino, sa loob ng halos 6 na dekada ng kanyang karera. Isang institusyon at haligi ng komedya, na talaga namang napakalaki ng naiambag sa industriya ng pelikula, telebisyon, at larangan ng sining ng bansa. Ang kanyang mga nagawa at siya mismo, ay malabo ng mapalitan o matumbasan ninuman. Isang bukod tanging komedyante, na tinitingala, inirerespeto, at hindi na mawawala sa puso't isipan ng masang Pilipino. Sama-sama nating alamin at kilalanin, ang makulay na kasaysayan ng buhay ng nag-iisang Dolphy, ang hari ng komedya. Dolphy, o sa tunay na buhay ay si Rodolfo Vera Quezon. Ipinanganak noong July 25 ng taong 1928 sa lugar na ito, sa kalye ng Padre Herrera, sa Tondo, lungsod ng Maynila. 10 magkakapatid sila Dolphy, at panganay ito sa 4 na lalaki. Pinalaki sila ng kanyang ama na si Melencio Espinosa Quezon na isang engineer at mekaniko ng barko. At kaagapay nito sa pagpapalaki sa kanilang magkakapatid ang kanilang ina na si Salud de la Rosa Vera na isa namang mananahe at isang guro. Sa edad na 6 ay nag-aral si Dolphy ng elementarya, sa paaralang Magat Salamat at Isabelo de los Reyes sa Tondo. At nakapag-high school naman siya sa Tondo rin sa paaralang Florentino Torres High School, ngunit sa pagtungtong nito ng second year ay huminto na ito. Bata pa lang si Dolphy ay likas na sa kanya ang pagiging masipag at madiskarte. Sa mura nitong edad ay napakarami na nitong pinasok na samot-saring trabaho. Tulad ng pagiging kutsero ng pampasaherong kalesa, pagtitinda ng langis, pagtitinda ng mani at butong pakwan sa mga sinehan. Gustong-gusto ni Dolphy ang trabahong ito, dahil bukod sa kumikita na ito mula sa pagtitinda, ay nakakalibre pa ito ng panunood sa mga palabas sa naturang sinehan. Nakapagtrabaho rin siya sa mga pabrika ng damit, naging stebador rin sa mga pier, at sa mura niyang edad ay naging diskarte rin niya ang pagshashine ng mga sapatos. Ayon sa kanyang mga kapatid, ay madalas raw itong batang Dolphy na magtungo sa mga bahay ng mga mayayaman, upang mag-alok sa mga residente rito na linisin at e-shine ang kanilang mga sapatos. At bukod sa mga trabahong nabanggit ay napakarami pa niyang pinasok na kung ano-anong diskarte at trabaho, para lamang kumita at makatulong sa gastusin sa kanilang tahanan. Sa edad ni Dolphy na 17, at sa panahon ng pananakop ng bansang Japan sa ating bansa, ay may isang pagkakataon na isinama si Dolphy ng kanyang ama, upang maghatid ng pagkain sa kanyang kapatid na babae, na isang singer at nagtatanghal, sa isang gusali noon na may pangalang Avenue Theater. Noong dekada 40 at 50, ang Avenue Theater, na matatagpuan noon sa kahabaan ng Rizal Avenue o mas kilala ngayon bilang Avenida, ang isa sa masasabing bigating tanghalan o entablado noon, kung saan popular ito at madalas napuntahan ito ng mga tao, at kung saan kalidad ang palabas rito at kilala at mahuhusay ang mga nagtatanghal. At bukod nito, ang kadalasan pang ang nagpo-produce ng mga palabas rito, ay ang veteranong aktor at producer na si Fernando Poe Sr., ang ama ng di kalaunan na naging malapit na kaibigan ni Dolphy na si The King FTJ. Ngunit sa kasalukuyan, nang aming puntahan ang lugar ng naturang gusali, ay wala na ang bakas nito, at giniba na raw ito, noong taong 2006 pa, at nang aming makita ang eksaktong lugar ay kasalukuyan na itong tinatayuan ng panibagong gusali.
Mabalik tayo, noong minsang isinama itong si Dolphy ng kanyang ama sa Avenue Theater, ay pinag-audition itong si Dolphy ng kanyang ama bilang isang mananayaw sa naturang tanghalan. Di kalaunan, ay natanggap naman ito. At naging ganap na ngang dancer itong si Dolphy ng naturang tanghalan. Mula noon, ay naging laman na si Dolphy ng iba't ibang entablado, tanghalan at vaudeville. Napamahal kay Dolphy ang pagsasayaw. Ayon sa kanya ay kahit 5 piso lamang ang bayad, ay nagtatanghal at nagtsatsaga ito, at sa kagustuhan niyang gumaling at mapagbuti ang sarili dito, ay araw at gabi raw ito siyang nagsasanay at nag-eensayo, at madalas raw siyang magpaturo noon ng pagsasayaw at lalo na sa larangan ng pagta-tap dance, sa isa sa kanyang malapit na kaibigan na si Bayani Casimiro. Si Bayani Casimiro Sr., na tubong San Pablo, Laguna, ay isang napakahusay at napakatanyag na mananayaw at tap dancer noong dekada 30 at dekada 40, kung saan laging laman ito ng mga tanghalan at entablado, at isa ito siya sa mga kilalang leading stars noon na nagtatanghal sa vaudeville. Noong panahon matapos ang liberation, si Bayani at Dolphy ay madalas na magkatambal na nagtatanghal sa mga American bases noon dito sa ating bansa, at ayon pa nga kay Dolphy ay in demand ang duo nilang dalawa ni Bayani, at palagi sila ang hinahanap sa tuwing mayroong mga events ang mga Amerikanong sundalo noong mga panahong iyon. Sa parehong panahon ay patuloy na namayagpag sa mundo ng entablado ang tambalan ni Dolphy at Bayani, at sa angking husay at talento na naipapakita nila sa tuwing sila ay nagsasayaw, ay palagi silang iniimbitahan upang magtanghal sa ilang mga malalaki at bigating tanghalan noon sa Maynila. Noong dekada 50, ay sinubukan ni Dolphy ang kanyang kapalaran sa ibang bayan. Si Dolphy, Bayani at iba pa nilang mga kasamahan, ay nagtrabaho bilang mga dancer at performers sa isang nightclub noon sa Hong Kong. At ayon kay Dolphy, panay 6 months raw kadalasan ang kanyang kontrata. At 800 pesos naman kada buwan ang kanyang sweldo. Di kalaunan mula sa Hong Kong ay nagawa ring makipagsapalaran ni Dolphy sa bansang Japan, sa parehas na trabaho bilang isang dancer at performer, kung saan tumagal din siya rito ng mga ilang taon. Giit-aniya ni Dolphy sa isang interview, na sila nga raw nila Bayani, ang tila bagay mga naunang mga Pinoy na naging OFW. Di kalaunan, kasabay ng pagtatanghal ni Dolphy sa mga entablado bilang isang dancer, ay nabigyan naman ito ng oportunidad na magtanghal ngunit sa industriya naman ng radyo, sa pamamagitan ni Conde Ubaldo, isang radio writer, director, at isang popular na producer noong dekada 40. Ipinasok niya si Dolphy sa isang programa sa radyo na may titulong "Wag Naman", kung saan nakasama niya rito sina Pancho Magalona, Tessie Quintana, at dito rin unang nagtambal si Dolphy at ng isa pang premyadong komedyante na si Panchito. Bago pa man masemento ang pangalang Dolphy sa industriya ng pelikula at telebisyon, ay may mas nauna muna itong naging pangalan sa mundo ng entablado. Ang pangalang Golay, ang kanyang unang ginamit na pangalan, sa paglabas-labas niya sa iba't ibang stage shows noon. Ayon kay Dolphy sa isang interview, may isang pagkakataon na kinakailangan ng Orient Theater ng isang performer na gaganap bilang isang Chinese na karakter sa pagtatanghal. Si Dolphy ang nakakuha ng parteng yun, ngunit sa mga panahong ito, ay wala pa talaga siyang pangalan na ginagamit sa larangan ng pagtatanghal, tanging Dolphy lang ang kanyang palayaw, at Dolphy lang talaga ang bansag sa kanya ng kanyang magulang at mga nakakakilala sa kanya. Ngunit noong kunin si Dolphy ng Orient Theater upang magtanghal bilang isang Chinese na karakter, ay kinakailangan nito ng isang pangalan upang maipakilala ng formal sa mga tao. Nagkataon na malapit noon ang naturang tanghalan sa lugar ng Raon sa May Quiapo. Noon sa Raon, ay mayroong isang tindahan at gusali na may pangalang Golay Lumber. Sa gusaling ito hinango ang kanyang unang pangalan, at mula noon ay ito na ang kanyang ginagamit sa paglabas-labas niya sa iba't ibang stage shows noong mga panahong iyon. Mula sa paglabas niya bilang si Golay, ay napalitan ang kanyang pangalan at naging Dolphy, noong madalas na siyang magtanghal noon sa Manila Grand Opera House. Samantala, noong taong 1946, at sa edad ni Dolphy na 18 o 19, ay pinalad itong mapasama sa isang pelikula na pinagbidahan ni Fernando Poe Sr., na may titulong Dugo ng Bayan. Ang pelikulang ito ang nagsilbing unang pelikula ni Dolphy, bagamat hindi siya kaagad ang bida, at minimal lamang ang pagganap niya rito, ay nagbukas naman ito ng pinto sa kanya para sa iba pang proyekto.
Si Pancho Magalona, na ama ng namayapang master rapper na si Francis M., ay isa sa mga pinakapopular na aktor sa bansa noong dekada 40 hanggang mapadekada 60. At siya ay nakapailalim at premyadong artista noon ng kumpanyang Sampaguita Pictures. Noong taong 1952, ay may isang pagkakataon na nanood si Pancho Magalona ng isang stage show na ginanap sa tanghalan ng Manila Grand Opera House, na mas kilala ngayon bilang Manila Grand Opera Hotel, na matatagpuan sa Santa Cruz, Manila. Sa panunood niya na iyon, ay dito niya unang nakita kung papaano magtanghal ang isang bagito na nagngangalang Dolphy. Si Pancho ay talaga namang napahanga rito, at kaagad nakitaan ang bagito ng potensyal at ekstraordinaryong talento. Kaya di kalaunan, ay dinala ni Pancho Magalona si Dolphy sa Sampaguita Pictures upang irekomenda sa executive producer noon na si Dr. Jose Perez. At dahil sa rekomendasyon ni Pancho Magalona, di kalaunan ay tinanggap at kinuha ng artista itong si Dolphy ni Dr. Perez. At ito ngang si Dr. Perez ang siyang nag-udyok kay Dolphy na palitan ang kanyang pangalan at gamitin na lang ang kanyang totoong palayaw na bigay at tawag sa kanya ng kanyang mga magulang, ang pangalang Dolphy. Sa kasunod na taon, kasama si Pancho Magalona at ng kanyang naging may bahay na si Tita Duran, ay ipinalabas ang kauna-unahang pelikula ni Dolphy sa Sampaguita at ang kanyang kauna-unahang pagganap sa pelikula bilang isang pangunahing karakter. Ang pelikulang Sa Isang Sulyap Mo Tita ng taong 1953. Naging maganda ang kinalabasan ng pelikula, kung saan na ipamalas ni Dolphy ang kanyang potensyal at abilidad sa pag-arte, ang kanyang husay sa pagsasayaw, at dito rin niya unang naipamalas ang kakayahan niya sa larangan ng komedya. Sa husay na ipinakita ni Dolphy, sa unang pelikulang kanyang ginampanan, ay napansin ito ng kumpanyang Sampaguita Pictures. Kaya naman pinagkalooban pa ito ng mas maraming pelikula at proyekto. Nariyan ang mga pelikulang Sa Isang Halik Mo Pancho, Sa Bungera, Menor de Edad, at ang pelikulang Maalaala Mo Kaya, kung saan pinagbidahan ni Rogelio de la Rosa at Carmen Rosales. Ngumiti ang tadhana kay Dolphy nang ipagkaloob sa kanya ng Sampaguita ang isang pelikula na nagmistulang big break para sa kanyang karera. Ang pelikulang Jack and Jill ng taong 1954, kung saan pinagbidahan ni Lolita Rodriguez na gumanap bilang si Benita, at ni Dolphy na bilang si Goryo, na isang lalaki ngunit pusong babae. Mahalaga ang pelikula na ito para sa karera ni Dolphy, dahil noong dekada 50, ay kakaunti lamang ang mga artistang lalaki na pumapapel sa pelikula, na isang lalaki na pusong babae, at isa si Dolphy sa mga ito. Pinilahan ng masa ang naturang pelikula at talaga namang tumatak sa mga tao ang mahusay na pagganap nitong si Dolphy sa kanyang karakter na isang pusong babae. Kaya di kalaunan, ay napakaraming pelikula na kanyang ginampanan, na siyang kaparehas nitong gampanin. Magmula noong dekada 30, hanggang sa mapadekada 80, ay isa ang Sampaguita Pictures sa mga prominenteng kumpanya na nagpapalabas at gumagawa ng mga lokal na dekalibreng pelikula noon, at maituturing na isa ang kumpanyang ito sa malakihang naging kontribusyon sa sining at industriya ng pelikulang Pilipino. Naging malaki ang papel ng kumpanyang ito sa kasaysayan ng industriya ng pelikula sa ating bansa. Dahil sa kanila nagsimula at nagmula ang ilan sa mga veterano't dekalibreng aktor at aktres na ating tinitingala at nirerespeto. Ilan sa mga ito ay sina Susan Roses, Gloria Romero, Eddie Gutierrez, Amalia Fuentes, Nida Blanca, Eddie Garcia, ang national artist na si Nora Honor, at marami pang iba. At dito rin sa Sampaguita, unang umusbong ang tambalan ni Comedy King Dolphy at Panchito. Sa kabuuan, si Dolphy ay nakagawa ng 65 pelikula na nakapailalim sa kumpanyang Sampaguita Pictures. Kabilang narito ang mga maliliit na gampanin o papel na kanyang ginampanan, at ang mga pelikula na siyang si Dolphy na ang naging bida. Noong 1962, ay tuluyan ang umalis si Dolphy sa Sampaguita Pictures. Ngunit sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin itong gumawa ng mga pelikula, ngunit sa iba't iba ng kumpanya. At nang maglaon, noong taong 1965, ay itinatag ni Comedy King Dolphy ang sarili niyang kumpanya at produksyon, ang RVQ Productions. Mula ng pagkatatag nito, ay dito na madalas gumawa ng pelikula ang Comedy King, at karamihan sa mga ito ay siya na ang kadalasang nagsisilbing producer sa mga bawat pelikula na ipinalalabas sa naturang kumpanya.
At di kalaunan, taong 1974, ay umuko pa ang kumpanyang RVQ Productions ng isang kwarto sa gusali ng First United Building sa Maynila upang magsilbi na kanilang opisina. Sa kasalukuyan, kami po ay nagtungo sa lokasyon ng gusali at kung nasaan ang naturang opisina, upang magbakasakali na baka mayroong mga naiwang mahalagang kagamitan o memorabilia ang Comedy King, na maaari naming maitampok at maipakita. Makalipas ang 20 minuto mula sa aming lokasyon, ay nakarating na kami sa naturang gusali. Ang First United Building. Ito ay matatagpuan sa lokasyon ng 413 Escolta Street, sa Binondo, lungsod ng Maynila. Kami po ay nagpaalam at pinahintulutan ng kagawaran ng gusali upang makapasok at makapagkuha ng mga video sa lugar. Ngunit sa usapin na kung maaari nga ba kaming makapasok sa loob ng kwarto ng dating opisina ng Comedy King, ay hindi kami pinayagan. Dahil ayon sa kagawaran ay hindi na ang kumpanyang RVQ ang namamalagi rito. At kasalukuyan na itong gamit at okupado ng ilang pribadong individual. Sa pagpasok ng gusali ay ating mamamataan sa daanan ang isang nakatindig na larawan ni Comedy King Dolphy. At matatagpuan naman sa kaharap nito ang mga kasaysayan ng gusali at kabilang narito ang ilan na patungkol sa hari ng komedya. At sa ikalimang palapag naman sa may room number 514 ay matatagpuan ang dating opisina ng Comedy King Dolphy at ng kumpanyang RVQ Productions. Ayon sa First United Building Archives, ang naturang kwarto ay nagsilbing opisina ni Comedy King Dolphy at ng kumpanyang RVQ Productions, magmula 1974 hanggang taong 2005. Di kalaunan ay nailipat naman ito sa ikatlong palapag, na matatagpuan sa room number 310B. Ang kwarto namang ito ay nagsilbing opisina ng kumpanya, magmula taong 2008 hanggang taong 2012, ang kaparehong taon kung kailan pumanaw ang hari ng komedya. Kung ating susumahin, si Dolphy ay gumawa, umarte at lumabas, sa humigit 200 pelikula sa loob ng higit na 6 na dekada ng kanyang karera. At humigit 60 pelikula naman sa mga ito, ay mula sa kumpanyang RVQ Productions. Bukod sa entablado, radyo at lalo na sa sining ng pelikula, ay napakarami ring ginampan ng karakter ng Comedy King Dolphy sa larangan ng telebisyon. Narito ang ilan sa mga palabas ng Comedy King na panigurado na ilan sa atin ay kinalakihang sinusubaybayan ang mga ito. Tulad ng Buhay Artista, na pinagbidahan ng legendary duo na Dolphy at Panchito, na unang umere sa telebisyon noong taong 1964 hanggang taong 1972. Ang simple at payak na pamumuhay ng pamilya ni John Puruntong sa palabas na John and Marcia. Maituturing na isa ang palabas na ito sa mga naging matagumpay, maimpluwensya, at bukod tanging palabas na talagang naging parte na ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino noon. Dahil nakuha nito ang kiliti ng masa sa kung papaano sinasalamin ng palabas ang mga karanasan at realidad na siyang kinakaharap ng isang mahirap at payak na pamilya na nabubuhay sa prinsipyo. Ang naturang palabas ay umere sa telebisyon magmula dekada 60 hanggang dekada 90. At sa sobrang tagumpay at patok nito sa masa, ay nagkaroon pa ito ng maraming pelikula. Magmula sa John and Marcia, ay nasundan naman ito ng 2 palabas at ng isang sitcom, kung saan malimit niyang makasama rito sina Panchito, ang programa na Plaza 1899 at ang palabas na Gabi ni Dolphy, na mula sa dekada 80. Magmula sa ilang taong pagpapahinga ng Comedy King sa ibang bansa, dulot ng mga personal na kadahilanan. Taong 1992 at sa pamamagitan ng kumpanyang ABS-CBN, ay muling bumalik sa telebisyon ang hari ng komedya. Pinagbidahan niya ang isang karakter at ang isang palabas, na panigurado na ang ilan sa atin noon ay kinalakihang sinusubaybayan nito. Ang palabas na Home Along the Riles. Tulad ng John and Marcia, ay naging patok rin ito sa masa, dahil muling sinalamin ng karakter ng Comedy King at ng naturang palabas, ang realidad at kalagayan ng isang pamilyang mahirap lamang na nakatira sa gilid ng riles, ngunit gayunpaman ay masayang sama-sama na kinakaharap at sinusolusyonan ng pamilya ang anumang mga problema at sitwasyon, kahit mababa ang estado ng kanilang pamilya at ng kanilang pamumuhay. Sa sobrang patok nito sa masa, ay tumagal ito sa telebisyon ng halos isang dekada, magmula taong 1992 hanggang taong 2003. At nagkaroon din ito ng 2 pelikula na mula sa Star Cinema. At ang kasunod naman nito, ay pinalabas sa telebisyon ng taong 2003, ang tila naging kasunod na kabanata ng Home Along the Riles, ang palabas na Home Along the Airport.
At ang ito naman ay umere sa telebisyon, magmula taong 2003 hanggang taong 2005. Kasunod naman nito ay pinagbidahan ng Comedy King ang isang palabas, kung saan kasama niya rito ang kanyang mga anak, ang palabas na Quezon Avenue. Ang programa namang ito ay umere sa telebisyon, taong 2005 hanggang taong 2006. Sa kasunod na taon pagkatapos ng Quezon Avenue, ay muling bumalik sa karakter na John Puruntong si Comedy King, upang pagbidahan ng isang palabas kasama si Maricel Soriano. Ang palabas na John and Shirley. Napanood naman ito taong 2006 hanggang taong 2007. At taong 2010, ngunit sa pagkakataong ito ay sa pamamagitan naman ng kumpanyang TV5, ay pinagbidahan ng Comedy King ang isang palabas na may titulong Pidol's Wonderland. Ang naturang programa ay umere naman sa telebisyon, magmula taong 2010 hanggang taong 2013. Ang naturang palabas na ito na mula sa TV5, ay ang nagsilbing huling programa na siyang ginawa at ginampanan, ng hari ng komedya sa mundo ng telebisyon. Hindi makakaila sa publiko, at pamilyar naman ng ilan sa atin rito, na naging makulay ang buhay pag-ibig ng Comedy King, at malaki ang nabuong pamilya nito. Kung saan sa 6 na babae na kanyang minahal at nakasama sa buhay, ay nagkaroon siya sa mga ito ng 18 anak. Narito ang talaan ng mga babaeng nakasama nito sa buhay at ang mga naging anak niya sa mga ito. Ang una ay si Ingresita Dominguez o mas kilala bilang Grace. Siya ay isang popular at kilalang aktres noong dekada 50, at madalas rin itong magtanghal noon sa mga entablado at vaudeville, kung saan ay sa pagtatanghal nga unang nagtagpo ang landas nila ng Comedy King Dolphy. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 6 na anak, ito ay sina Manuel, Salud o Sally, Rodolfo Jr. o Dolphy Jr., Wilfredo, o mas kilala bilang si Freddy, si Edgar, at si Raul na mas kilala natin bilang si Rolly. At kung ating pagbabasehan ang dokumento at artikulong ito, ang pagsasama ni Grace at ng Comedy King, ay nagwakas ng taong 1963. Ang sumunod at ang ikalawa namang naging may bahay ng Comedy King, ay ang isang mestisa na nagngangalang Gloria Smith, isa ring dating artista at aktres noong panahong dekada 50. Ang kanila namang pagsasama ay nagbunga ng 4 na anak, at ito ay sina Mariquita, Carlos, Geraldino o mas kilala sa pangalang Dino, at si Edwin. Ang sumunod naman at ang ikatlong naging may bahay ng Comedy King, ay si Alice Smith, o mas popular at kilala sa pang-artista niyang pangalang Pamela Ponte. Tulad ng mga nauna, siya rin ay isang dating aktres noong kapanahunan niya at nasa linya rin ito ang pag-aartista. Ang kanila namang pagsasama at pag-iibigan ay nagbunga ng 4 na anak, at ito ay sina Ronaldo, Enrico, o mas kilala bilang Eric, si Madonna, at si Jeffrey na mas kilala natin sa pangalang Epi. At ang ika-4 naman na naging may bahay ng Comedy King, ay ang isang nagngangalang Evangeline Tagulaw, isang pribadong tao, at ang bukod-tanging babae na naging may bahay ng hari ng komedya, na wala sa linya ng pag-aartista. Nagtagpo ang landas ni Evangeline at ng Comedy King, nang minsang mag-shooting ng pelikula ang hari ng komedya sa isang ospital, kung saan nagtatrabaho bilang isang nurse, si Evangeline. Ang kanilang pagsasama at pag-iibigan ay nagbunga ng isang lalaking anak, at ito ay si Romel. Taong 1981, at sa pelikulang Teacher's Pet, ay unang nakapareha at nakatrabaho ng hari ng komedya ang isang aktres, na di niya akalain na sunod na kanyang mamahalin at ang panglima na kanyang magiging may bahay. Ito ay ang aktres na si Alma Moreno. Ang kanilang pagsasama at pag-iibigan ay nagtagal din ng ilang taon, at nagbunga naman ito ng isang anak, at ito ay si Van Dolph. Ang pagsasama ng hari ng komedya at ng aktres na si Alma Moreno, ayon sa ilang mga artikulo, ay maaring nagwakas ng taong 1989. At ang panghuli naman at ang nagsilbing pang-6 na naging may bahay ng Comedy King, ito ay ang aktres at mang-aawit na si Ginang Shasha Padilla. Ang kanilang pag-iibigan ay tumagal ng halos 2 dekada, at ang kanilang pagsasama ay nagkaroon ng 2 anak. Ito ay sina Nicole, na isang legally adopted, at si Zia na siyang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Hindi matatawaran ang pagmamahal ni Shasha sa hari ng komedya, kung saan kailanman ay hindi niya iniwanan ito, hanggang sa mga panahong dumaranas na ito ng mga karamdaman, at nanatili pa rin ito hanggang sa pagtanda at pagpanaw ng hari ng komedya. Bagamat naging makulay ang buhay pag-ibig ng hari ng komedya, at sa kabila ng 6 na babae na kanyang naging may bahay,
ay hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na ikasal o maikasal, sa sinuman sa mga ito, at sa iba pang mga babaeng minahal ng Comedy King sa kanyang buhay. Sa mahabang buhay, at sa halos 6 na dekada ng karera ng hari ng komedya, ay napakarami na nitong natanggap na mga pagkilala at parangal, na mula sa iba't ibang institusyon. Marahil bunga na rin ito ng kanyang naging dedikasyon at kasipagan sa trabaho, at ang matalino't natural na talento nito pagdating sa pagganap sa kanyang mga naging karakter. At ang isa pa na maaring dulot nito ay ang natatangi at angking karisma ng hari ng komedya, na marahil naging sikreto niya sa kung papaano ito naging matagumpay, at nagtagal sa kanyang napiling larangan. Narito ang ilan sa mga pagkilala at parangal na tinanggap at naipagkaloob sa hari ng komedya. Taong 1978, ay hinirang ng institusyon ng FAMAS ang pangalang Dolphy, bilang isang best actor sa pagganap nito sa 3 karakter, na mula sa pelikulang Omeng sa Tanasha. Taong 1990 naman, ay nakuha ng hari ng komedya ang sunod nitong Best Actor Award, na mula naman sa Metro Manila Film Festival o MMFF, sa pagganap niya bilang si Pidol sa pelikulang Espadang Patpat. At sa kategorya naman ng telebisyon, ay makailang beses na ring pinagkalooban ng PMPC Star Awards for TV, ang hari ng komedya, bilang isang Best Comedy Actor sa pagganap nito sa kanyang mga naging karakter, sa mga programang John and Marcia at Home Along the Riles. Taong 2010, ay muling itinanghal at hinirang ang Comedy King bilang isang Best Actor, sa pagganap nito bilang isang pari, sa huling pelikula na kanyang ginawa sa kanyang buhay, ang pelikulang Father Jejemon. At kasabay ng parangal na ito, ay ipinagkaloob rin sa kanya ng MMFF, ang parangal na Best Supporting Actor Award, sa pagganap naman ito sa kasabay na pelikula na ang titulo ay Rosario. Ang mga nabanggit ay iilan lamang sa napakaraming parangal, na pinagkaloob sa hari ng komedya sa larangan ng pag-arte. Narito naman ang mga talaan ng ilang mga parangal at pagkilala, na ipinagkaloob at tinanggap ng Comedy King, na mula sa kanyang mga naging kontribusyon sa industriya ng pelikula, telebisyon at sa larangan ng sining ng bansa. Nariyan ang Lifetime Achievement Award na mula sa Pasado Awards, ang Parangal ng Bayan Award na mula sa Golden Father Foundation, Dangal ng Lipi Award na mula sa Bert Amorcelo Memorial Foundation, isa muling Lifetime Achievement Award na mula sa PMPC Star Awards for TV, Lifetime Achievement Award mula naman sa Gawad Urian Awards, Lifetime Achievement Award na mula sa Cine Manila International Film Festival, Lu Salvador Senior Memorial Award na mula sa FAMAS, Huwarang Bituin Award na mula rin sa FAMAS, Guillermo Mendoza Box Office Entertainment Award bilang Comedy Box Office King, Lifetime Achievement Award na mula sa Metro Manila Film Festival, Exemplary Achievement Award na mula muli sa institusyon ng FAMAS. Taong 2008, bilang pagkilala at pagbibigay-pugay ng kumpanyang ABS-CBN sa hari ng komedya, at sa mga naging ambag at kontribusyon nito sa naturang kumpanya at pati na rin sa larangan ng sining, ay pinarangalan siya nito sa pamamagitan ng pagpapangalan ng isang gusali sa loob ng ABS-CBN compound, na isinunod sa kanyang pangalan. Ito ay ang gusali na Dolphy Theater. Ngunit sa kasalukuyan, ay may posibilidad na sa pagdaan ng panahon ay magiba na ito. Sa kadahilanang, na ipagbili na kasi ng kumpanyang ABS-CBN sa kumpanyang Ayala Land Incorporated, ang ilang parteng lupa at ilang mga bahaging gusali na nakapaloob sa ABS-CBN compound. At sa kasamaang palad, ang gusali ng Dolphy Theater ay nakapaloob at kabilang sa mga ito. Samantala, mabalik tayo. Taong 2010, ay pinagkalooban ng Administrasyong Aquino, ang hari ng komedya, ng parangal na Grand Collar of the Order of the Golden Heart, isang pinakamataas na parangal na ipinagkakaloob ng Pangulo sa isang pribadong individual, dahil sa kanyang kabutihang loob, pagkapilantropo, mapagbigay ng serbisyo o tulong sa nakakarami, at lalo na sa lipunan. Sa kabila ng masayang pagtanggap ng Comedy King at ng pamilya nito sa naturang parangal, ay tila ikinadismaya at ikinalungkot naman ito ng ilan sa ating mga kababayan. Dahil siguro ang inaasahan ng lahat noong mga panahong iyon, ay ang parangal na igawad sa hari ng komedya, ay ang parangal na National Artist. Bagamat may ilang beses na ring napabilang sa mga nominado ang hari ng komedya sa parangal na National Artist, at kahit naging malakas pa ang panawagan ng publiko noon na igawad na ito sa hari ng komedya, ngunit sa kalaunan nito ay hindi rin ito siya pinalad na magawaran o pagkalooban ng naturang parangal. Taong 2012 naman, sa pangunguna noon ni dating Manila Mayor Alfredo Lim, at ng ilang kawani ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila, ay ginawaran nito ang hari ng komedya,
ng parangal na gawad ng diwa ng lahi. Isang pinakamataas na parangal na ipinagkakaloob ng pamahalaang lungsod ng Maynila, sa isang individual na malaki ang naging kontribusyon sa kanyang larangan, at sa sining ng ating bansa. At sa kasunod na taong 2013, sa pangunguna muli ni dating Manila Mayor Alfredo Lim, katuwang ang pamilya ng naturang Comedy King, ay sa kauna-unahang pagkakataon, ay isinapubliko sa harap ng Museo Pambata, ang rebulto ng Hari ng Komedya. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, sa harap mismo ng gusali, ng Museo Pambata. Ang naturang rebulto ay may taas na 7 talampakan. At ang timbang naman nito ay nasa 300 kilo ang bigat. Lingid sa kaalaman ng karamihan, sa pagbuo ng Comedy King sa kanyang kumpanya na RVQ Productions, ay kasabay rin ito ang pagbuo niya sa RVQ Foundation. Sa pamamagitan ng pundasyong ito, ay naipapadaan niya ang kanyang tulong sa iba't ibang sektor at sa mga taong nangangailangan na nais nitong tulungan. At ilan sa mga natulungan ng pundasyong ito, ay ang Museo Pambata. Ang mga nabanggit at mga nailahad na mga pagkilala at parangal na mayroon ang Hari ng Komedya, ay ilan lamang sa napakaraming bilang ng mga ito. Panigurado na marami pang mga parangal at pagkilala, na hindi nailahad at naisama, sa kabanata, na ito. Taong 2012, ay kinaharap ng Hari ng Komedya, ang pinakamatinding hamon na dumating sa kanyang buhay. Ang isang bagay na kahit sino mang tao sa mundo, ay hindi kayang takasan. Ang katapusan ng buhay. Ating matatandaan, at naisa sa publiko naman ito noon, na napapadalas ang pagtungo ng Hari ng Komedya sa ospital noong mga panahong iyon. Dulot ng mga iba't ibang karamdaman at humihinang kalusugan bunga na rin ng katandaan nito. At nang lumala ang sitwasyon ng kalusugan ng Hari ng Komedya, ay naganap ng nanatili ito, sa pangangalaga ng ospital, ng Makati Medical Center. Ngunit di kalaunan, matapos ang paglabas-pasok, at pananatili ng Hari ng Komedya ng mahigit 1 buwan sa loob ng ospital, ay dumating ang isang gabi, na naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Makati Medical Center, na sinundan naman ang pag-anunsyo ng pamilya Quezon sa publiko. Isang balita na siyang ikinagulat at ikinalungkot, ng buong bansa, at ng sambayanang Pilipino, na sinasabing sa petsa ng July 10, ng taong 2012, sa ganap na 8:34 ng gabi, ay pumanaw na si Rodolfo Vera Quezon Sr., o ang Hari ng Komedya, sa edad na 83. Dulot ng multiple organ failure, secondary to complications brought about by severe pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, and acute renal failure. Sa madaling paliwanag, ay huminto ng gumana, o hindi na nagtatrabaho, ang iba't ibang parteng laman loob nito. Bunga ng malubhang sakit na pneumonia, sakit sa baga, at matinding pagkasira ng kanyang mga kidney o mga bato. Labis na nagdalamhati at ikinalungkot ng buong bansa, ang pagpanaw at paglisan ng Hari ng Komedya. Kung kaya't buhat ng unang pagkasapubliko ng pagkawala nito, ay dumagsa ang nagpaabot ng suporta at pakikiramay, patungo sa pamilya Quezon, na mula sa malalapit na kaibigan, mga nakatrabaho, at mga ordinaryong mamamayan, na sumusuporta at nagmamahal, sa Hari ng Komedya. Makaraan ng ilang oras mula ng pagpanaw ng Hari ng Komedya, ay agaran ding nailabas ito, mula sa ospital ng Makati Medical Center, at dinala ito patungo sa The Heritage Memorial Park, sa lungsod ng Taguig, upang dito siya iburol. Ang unang gabi at umaga ng naging burol ay inilaan muna nila para sa pamilya, kung saan ay naging prioridad lamang na makapasok o makadalaw sa naturang lugar, ay tanging kamag-anak at kaibigan, ng namayapang Comedy King. Kinabukasan, sa ganap na 1:45 ng hapon, ay pansamantalang inilabas ang namayapang Hari ng Komedya sa loob ng The Heritage Park, upang dalhin ito at iburol ng panandalian, sa loob ng Dolphy Theater sa Quezon City. Ngunit bago pa man makarating ito sa Dolphy Theater, ay idinaan muna saglit ito, sa kanyang bahay sa loob ng Marina Bay Town, sa lungsod ng Parañaque. At pagkatapos nito ay tuluyan ng dinala ang namayapang Comedy King, sa lugar ng Dolphy Theater, upang iburol ng panandalian. Sa pagkakataong ito ay nagsagawa ng pagbabasbas at nagdaos ng isang misa sa naturang lugar para sa yumaong Comedy King.
At kasabay nito ay naglahad rin ng ilang pamamaraan ang pamunuan ng ABS-CBN, na siyang nagpapakita ng kanilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa mga naging kontribusyon nito sa kanilang kumpanya at sa buong industriya. Sunod nito ay ipinagkaloob na ng pamilya Quezon sa publiko ang pagkakataong makita at masilayan sa huling pagkakataon ang namayapang hari ng komedya. At pasado 3:00 ng madaling araw ng July 12 ay tuluyan ng inilabas ang hari ng komedya sa loob ng Dolphy Theater. Upang ito ay dalhin muli patungo sa The Heritage Park, upang dito na ipagpatuloy ang nalalabing araw ng burol nito. Marami ang nagtungo o dinagsa ng mga tao ang naging burol ng hari ng komedya sa loob ng The Heritage Park, kung saan mapamaliit o ordinaryo mang tagahanga nito, malalaking personalidad, at ilan sa mga naging lider ng ating bansa, ay nakiisa sa pagdadalamhati at nagtungo rito, upang makadalaw at makapagbigay respeto sa namayapang hari ng komedya. Ang pagdagsa ng mga tao sa naging burol ng hari ng komedya ay naging patunay lamang sa kung papaano ito namuhay sa mundo. Marahil naging bunga ito ng kanyang kabutihang pusong tinataglay, magaling na pakikisama sa kanyang mga naging kaibigan, pagiging matulungin nito sa mga tao, at mahusay na pakikipagkapwa-tao sa tunay na buhay. Kung kaya't ganoon na lamang karami ang bilang ng nagmamahal sa hari ng komedya. July 15 ng taong 2012, ang araw ng paglilibing sa hari ng komedya. Sa pagitan ng 1:00 at 2:00 ng hapon ng araw na iyon, ay inilabas at sinimula ng ihatid ang namayapang Comedy King Dolphy, patungo sa kanyang huling hantungan. Pinangunahan ng pamilya ng Comedy King ang naturang paghahatid. Katuwang nito ang mga matatalik at malalapit na kaibigan ng namayapa, at ng ilang personalidad, na siyang mga naging kasamahan at nakatrabaho ng hari ng komedya sa industriya at sa kanyang larangan. Bagamat naging pribado ang naging seremonya ng paglilibing sa namayapang Comedy King, ngunit hindi naman pinagbawalan ng pamilya ang mga iba't ibang kawani ng press at media, upang makunan ang mga pangyayari, at may bahagi ito sa telebisyon at sa publiko. Ayon sa ilang mga ulat at artikulo, ang orihinal na plano ng pamilya patungkol sa seremonya ng paghahatid at paglilibing sa hari ng komedya, ay isasakay sana ito sa isang karwahe, at ito ay hihilahin ng isang puting kabayo. Ngunit sa kasamaang palad, sa pagdaan ng araw bago ang naturang seremonya ng libing, ay namatay ang kabayo na siyang maghahatid sana sa namayapang Comedy King. Kung kaya't ang nangyari, ay itinulak at hinila na lamang ang namayapang Comedy King, gamit ng isang patungan, na umaandar na degulong. Makaraan ng halos 5 minuto, at humigit kumulang na 100 metrong layo ng paglalakad at paghahatid, magmula sa lugar ng pinagburulan, ay mapayapa at matiwasay namang naihatid ng pamilya, kaibigan, at ng mga individual na lumahok, ang namayapang hari ng komedya, sa kanyang huling hantungan. Sa kasalukuyan, kami po ay nagtungo sa lugar ng kinaroroonan, ng libingan at puntod ng namayapang Comedy King. Upang tignan ang kalagayan nito, makapagbigay respeto, at kahit sa maliit naming kaparaanan, ay kami ay makapagbigay pugay, sa tinaguriang hari ng komedya ng ating bansa. Makaraan ng 40 minuto na biyahe, magmula sa aming lokasyon, ay nakarating na kami sa harap ng naturang lugar. Ang The Heritage Park. Ito ay matatagpuan sa lokasyon ng Bayani Road, Fort Bonifacio, lungsod ng Taguig. Bago pa man dumating ang araw ng aming pagpunta sa naturang lugar, kami po ay humingi muna ng permiso sa isang anak ng Comedy King para sa aming gagawing pagdalaw at pagbisita, at mas minabuti rin muna naming magpaalam bago naming gawin ang mga pagkuha ng mga larawan at video sa lugar kung saan nandoon ang hari ng komedya. Magmula sa entrada ng gate o unahang bahagi ng sementeryo, tinatayang mga 5 minuto na paglalakad mula roon, ay amin ang natagpuan sa bandang kaliwang bahagi ng kalsada, ang mausoleo at puntod ng hari ng komedya.
Aking nakaligtaan na magdala ng basahan na maaari sanang may panglinis at pangpunas, kung kaya't ang aking naging remedyo, ay gamitin na lamang ang dala kong personal na pamunas sa sarili. Kung ating ikukumpara ang Mausoleo at puntod ng Comedy King sa mga kahilera at katabi nito, tila bukod tangi at naiiba ang kay Comedy King. Kung saan ay napakasimple lamang nito, walang magagarbong palamuti, walang mga mamahaling aparato, walang bakuran, wala itong harang, at higit sa lahat, bukas ito sa tao, na kung sakaling mapupunta at magagawi ka rito, ay madali mong malalapitan. Ang hari ng komedya. Talaga namang hindi na matatawaran ang mga naging ambag at kontribusyon ni Mang Dolphy sa larangan ng sining at kulturang popular. Isa siya sa mga pundasyon, haligi at dahilan kung bakit lumago ang konsepto ng komedya sa industriya ng entertainment ng ating bansa. Ang kanyang mga nagawa, sa loob ng 6 na dekada ng kanyang karera, ay hindi biro at kailanman ay hindi na matutumbasan at mahihigitan. Siya ay pinagmulan ng ligaya at naging pangunahing nagpasaya sa napakaraming Pilipinong manunood, na mula sa iba't ibang dekada at iba't ibang henerasyon. Bagamat wala na sa katawan na pisikal si Mang Dolphy at hindi na natin siya kapiling, ngunit ang mga alaala at ang mga aral na kanyang iniwan sa atin, ay nananatili pa rin sa bawat puso't isipan ng marami nating kababayan. At kahit hindi pa siya gawaran ng ating bansa ng parangal na national artist, ngunit sa bawat puso't damdamin ng masang Pilipino, ang pangalang Dolphy lamang, ang una at siyang huli, na karapat-dapat na tawagin. Hari ng komedya.